Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag ka dyan with evidence. Naku po, ano naman itong bagong haharapin ni VP Sara kung saan nirekomenda ng NBI na kapakasuhan na si VP Sara. Dadamputin na ba si VP Sara ng mga pulis? Naku po. Ano ba ang rason kung bakit pakakasuhan nirekomenda ng NBI na kasuhan na si VP Sara? Dahil daw sa threat na ginawa ni VP Sara kay BBM, Liza Marcos at Martin Romualdez? Ano ba talaga, kuya? Yan daw ang konklusyon ng NBI after nitong nag-imbestiga. Talaga ba? Ganun na ba? Ito ang sabi, the National Bureau of Investigation has recommended to the Department of Justice DOJ the filing of criminal charges against Vice President Sara Duterte in connection with a controversial death threat against President Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, and House Speaker Martin Romualdez. In a report by R.H. Giselle Recafort, NBI Director Jaime Santiago told DZRH that the recommended charges against the Vice President involves grave threats and inciting to sedition. Last November 2024, in a virtual press conference, Duterte mentioned that she had arranged for someone to kill Marcos Jr., Speaker, and First Lady Liza if she herself gets assassinated. Malacanang then promptly classified the statement as an active threat and urged the Presidential Security Group to take immediate appropriate action on this. Kaya nga, nung nalaman ng NBI ay nag-imbestiga sila and they found out that there is a sufficient evidence to file charges against Vice President Sara Duterte in connection with the alleged threat. Nako po, ano ba ang mangyayari ngayon? Nako. Ano kaya ang gagawin ni VP Sara? Ano kaya isasagot ni VP Sara hinggil dito na kung saan noon ay pinag-usapan talaga itong virtual press conference. And in fact, yung mga ibang mga vloggers na nakasali sa virtual conference ay pinatawag din ng NBI, mga kabibig. Pero, di ba that time is there's a nagkasagutan sina Ombudsman Samuel Martires at ang Justice Department tungkol sa kung ano ang pwedeng gawin ng Ombudsman kay VP Sara. So ito kabibig, panoorin natin noong kasagsagan ng pangyayaring ito kung ano ba ang rekomendasyon ng Ombudsman dito. Well, ang NBI nagsabi na pakakasuhan na si VP Sara ng grave threats and inciting to sedition. Ano yung komento dito? Ito na kabibig. Aksyon ni Vice President Sara Duterte na dapat imbestigahan ayon kay Ombudsman Samuel Martires. May buwelta rin siya sa opisyal ng Justice Department na nagsasabing dapat disiplinahin ng Ombudsman ang Vice Presidente. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Tinitingnan na rin ng Office of the Ombudsman kung ang banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay bagay na maaari nilang aksyonan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, magagawa lamang daw ito ng kanyang tanggapan kung makikita na ang mga aksyon ng Vice President ay ginawa bilang bahagi ng kanyang trabaho. Pero sa ngayon, as far as we are concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. Okay. Well, we do not find anything that is in violation of one, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, of any of the offenses in the revised penal code that is in relation to the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. ang pahayag ni Wala sila nakita na pwedeng makasuhan or si VP Sara sa Ombudsman. Wala nga. Pero ang NBI may nakita. Pero ang Ombudsman wala. Ano ba talaga, kuya? Martires kasunod ng sinabi ni Justice Undersecretary Jess Andres na may kapangyarihan din ang Ombudsman na disiplinahin at imbestigahan si VP Sara. Sabi ni Martires, kung ipipilit raw ni Andres na mag-imbestiga na rin ang Ombudsman, I would advise Josec Andres to shut up
Agoy. Ito yung trending na pinag-uusapan that time, no? Kasi alam naman ni Martires kung ano I mean, kung ano ba ang pwedeng i-sanction kay VP Sara. Eh, they found out na wala. 'Di ba? To stop talking about the case, because one of the powers of the ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. Pinaalala ni Martires kay Andres ang nakasaad sa Section 15 ng Republic Act 6770 o Ombudsman Act of 1989 na may kapangyarihan ng ombudsman na imbestigahan at kasuhan ang kahit sinong public officer, empleyado, tanggapan o ahensya at maaari nitong i-take over ang investigasyon ng anumang ahensya ng gobyerno. Kasi halimbawa ngayon, she's being investigated for ATA, anti-terror law, and grave threats. Yeah. Pag ganun pong nature ng investigation, can you take over? If we find that the grave threats is committed in relation to office, Oh. are these grave threats done in relation to the performance of her duties as vice president? If not, that would be personal, Personal. and we have no jurisdiction over these things. Hinihingan namin ng pahayag tungkol dito ang Department of Justice. Ayon kay Ombudsman Martires, bukod sa investigasyon na gagawin ng NBI at DOJ, pwede ring i-take over ng Ombudsman ang investigasyong ginagawa ng Kamara kay Vice President Duterte. Oh. Iniimbestigahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang paggamit ni VP Sara ng 650 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. We feel that we have jurisdiction over these cases, we can request Congress to please stop and we'll take over the investigation. Tama naman. We can do that, but as a matter of courtesy, we belong to different departments, branch of government. As a matter of courtesy, we'll tell Congress. Tugon dito ng chairman ng komite na si Representative Joel Chua, hindi investigasyon para sa kasong kriminal ang ginagawa nila. Sa amin kasi in aid of legislation. Aid of legislation. Kaya ngayon, si VP Sara ay pina-impeach. Yung nature ng aming ay in aid of legislation. Nagets nyo ba? Palagi lang sinasabi in aid of legislation. Oo nga, in aid of legislation. Pero ano nangyari? Bakit pina-impeach si VP Sara kung in aid of legislation? Kaya nga sabi ng ombudsman, kung pwede kami na lang ang mag-iimbestiga kasi may rights pa ang ombudsman na magpa-impeach ng isang politiko, di ba? Kumbaga, magkaiba po yun. Dagdag pa niya, may separation of powers din daw ang hekutibo at legislatibo. Ang ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-appoint kay Martires una sa Korte. So yun na nga mga kabibig, yun ang trending news ngayon na kung saan ay si VP Sara ay pakakasuhan. Recommended by NBI na pakakasuhan si VP Sara. Agoy, anong nangyari? Naku po mga kabibig. Naku. Ano ang iyong komento tungkol dito? Naku. Sabi ng mga netizen. Ito ang sabi lang kwenta, balik tayo sa BICAM. May nakatanggap na naman ng ayuda. Nice one, NBI. Good job. Inirekomenda, meaning dapat may magkaso. Ayaw nga ng Pangulong impeachment sa VP. Speaker Romualdez yan. 2025 midterm election mukhang nasa exciting part na yata. Pagkikulong mo na yung convicted sa Congress. Grabe naman to. Basura lang yan. Kakahiya, ahensya ng NBI, namumulitiko. Oy, ano mo pong ganon? Ginagampanan lang po ng NBI ang kanilang trabaho. And they found out na pwedeng kasuhan si VP Sara ng grave threats and incited to sedition. So yun ang kailang rekomendasyon. Depende na sa Department of Justice kung ano ang kailang gagawin. So huwag naman natin i-bash ang NBI. Ginagawa lang po nila ang kailang trabaho. Ito pa, nagkaubusan na mga isasampang kaso kay VP. Kung ano-ano na lang hinahalugkat ninyo, magsitigil na kasi kayo. Ang daming problema sa bansa natin. Dapat yun ang inuuna ninyo. Hindi yung nakafocus lang kayo kung paano mapatalsik ang ating butihing VP Sara. Napansin nyo, mag-aapat na taon na si Bongbong Marcos, pero it's all about Duterte pa rin, no? Diba? Para yatang ang termino ni Bongbong Marcos is to find ways how to patalsik VP Sara. Yan ang kanyang main problem, mga kabibig. Yun ba? Ito pa,
Wala na bang ibang pwedeng ikaso? Nakakaumay na kasi, puro Sara na lang. Binibigyan nyo ng malawak na platform si VP Sara para pag-usapan at maraming maaawa sa kanya. Nako, hindi nyo pa rin mag-gets ang strategy ng mga Pinoy. Alam niyo naman, kung mas lalong ididiin si VP Sara, mas lalong maraming maaawa sa kanya. Yun na. Ay nako, end of road na talaga. Exciting itong election na to. Maraming lalabas na mga kaso, sabi ng isang netizen. So, yun lang po mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang inyong reaction tungkol dito? Grabe, di ba? Ay nako, basta alam natin na si VP Sara ay talagang ginagampanan ang kanyang trabaho mga kabibig. Hindi siya nag-i-stop nga, hindi siya na-stress kahit alam natin na marami siyang pinagdaanan ngayon, pero wala siyang feeling sa mga taong traidor. Oh, grabe si VP Sara. Wala akong feelings doon. Bakit ko bigyan sila ng time? Ay, ang galing ni VP Sara talaga. Ang galing magpalagot sa kontra. Yun talaga. O, mga Bisaya, no? Palagot sa kontra lang. Kung ayaw nyo sa amin, edi wala. Yung iba nga nasasabi, yung VP Sara nyo, ang tigas na magtagalog, bahala kayo. Anong problema kung matigas magtagalog? Kayo nga magbisaya, kaya nyo. Kaya nga, huwag masyadong feeling. Huwag masyadong feeling, kami ang matataas kasi ganito ganyan. Huwag mo ganun. Oy, di ba? So, ano sa palagay ng kabibig? Ano ang inyong komento tungkol dito mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. Nako, malapit talaga ang eleksyon at marami ng mga kabalastugan. Marami ng mga kaso-kaso, event. Marami ng mga siraan basta malapit ang election. After election, stop na naman. Iba na naman ang pwedeng topic, impeachment na naman. Ay, nako. Puro na lang ganyan. Kaya nga ang Pilipinas hindi magbabago at hindi uulad kasi puro politically motivated lahat. Yun lang po ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.